Hi! Hello! So, nandito tayo sa studio ko again and dapat kasi mag-o-audition ako. Kaso nga lang, kanina ang ingay ng paligid ko kasi umuulan. Tapos ang ingay pa ng mga kasama ko dito sa bahay so hindi ako makapag-concentrate at rinig sila doon sa mic ko. Kaya naman, ayun, naisipan ko muna na gawin 'tong vlog na 'to dahil may gusto lang akong i-appreciate ngayong araw. Well, kanina nag-post kasi ako ng appreciation post about sa isang tao, sa isang mentor na tumatak talaga sa akin at kung bakit nagpapatuloy ako sa pagboboses at mas lalo akong nalinang dito sa larangang 'to. Ito kasing taong 'to, to be honest, hindi ko siya iniidolo. Hindi ko siya, idol, hindi ko siya tinatangkilik, hindi ko tinitingnan yung mga nabosesan niya. Although, oo, familiar sa'kin yung mga palabas na binosesan niya, pero hindi ako nag-fangirl sa kanya. Hindi naman sa hindi naman sa sinasabi kong masamang bagay 'yon. But hindi ko kasi siya matingnan na talagang voice actor lang. Mas tiningnan ko siya bilang guro ko. Hindi ako maka-relate sa mga kasamahan ko, sa mga kaibigan ko na bakit ganito yung pagtingin nila sa taong 'to, anong meron? Kasi ang tumatak sa'kin, itong taong 'to ang magtuturo sa'kin tungkol sa larangan na pinasok ko, tungkol sa larangan na dinala ako ng Panginoon. At laking pasalamat ko sa Panginoon na pinakilala niya sa'kin ang taong 'to bago siya nawala. Kaya dito sa vlog na 'to, gusto kong pag-usapan natin ang nag-iisang Goku ng Pinas, Sir Jeff Otanes. Bakit ito yung topic ngayon sa vlog na 'to? Anong meron? Throwback muna tayo. Last year kasi August 10, araw ng Linggo o Sabado ata, yun yung graduation day namin sa Goku ng Pinas Voice Acting Workshop. Kung saan, tinuruan kami ni Sir Jeff harap-harapan tungkol sa industriya. Anong meron sa industriya? Ano yung dapat mong alamin? Ano yung mga bagay na dapat mong tandaan kapag pumasok ka na sa loob ng industriya at sa loob ng studio? At ano yung mga dapat mong itatak sa utak mo na hindi mo makikita o malalaman sa iba? Ako kasi, nung time na yon, desperado ako na hindi naman ng todo, no? I'm desperate kasi gusto ko talaga matuto about sa pagboboses kasi ayaw kong bitawan to. Hindi dahil sa passion ko to, dream job ko to, hindi. Kasi may pinangahawakan ako kasama ang Panginoon kasi siya ang nagtulak sa akin dito. Siya ang nagpakilala sa akin sa industriyang to, sa larangan na to specifically. Dahil ang hirap kasing bitawan kapag alam mo na may pinag-usapan kayo ng Panginoon. So, kung alam nyo may calling kayo, ang hirap bitawan yan. Sobrang hirap. Kasi alam mong, yun yung destination mo, yun yung mission mo. At yun ang hindi basta-basta binabanggit sa inyo. Last year, hindi ko pa nga sabi sa sarili ko na mamboboses ako kasi alam kong may kulang pa. Alam ko na hindi pa yun yung tamang oras at hindi pa yun yung tamang desisyon na sabihin na isa akong mamboboses. Hindi ko pa mapatunayan yun sa sarili ko. As in. Kaya naman, nilapitan ko si Sir Jeff, piniem ko na sabi ko, paano po ba sumali? Gusto ko pong mag-enroll sa workshop nyo.
So, dito pala, doon sa PM na yon nilagay niya kung ano yung pag-aaralan, lahat-lahat, tapos magkano yung fee. And, if I'm not mistaken, yung fee niya ay around 3K, pero hindi siya abot ng 5K ata. Basta maalin doon, naglalaro yon sa 3K to 5K. At, ilang linggong pag-aaral yon, siguro mga 4 to 6 Saturdays or Sundays ata. Oo, 4 to 6 Saturdays. Tapos yung isang araw doon, graduation. Akalain nyo, yung magtuturo sa inyo ay kilalang voice actor at mahusay, magaling sa industriya, boses ni Goku, ni Son Goku, tapos ang mura ng pa-workshop. Like, saan kayo makakahanap ng ganong workshop, 'di ba? Kasi sa mga nakikita ko na workshop online, yung halagang 3K nasa isang araw lang. O sa ibang bansa kapag sinubukan nyo na mag-enroll sa isang voice acting workshop sa international, yung 3K na yun pang isang araw lang yun. O isang oras na pag-aaral. Tapos pagdating kay Sir Jeff, ang dami niya nang binigay sa halagang yun. At hindi lang yun, hindi lang about sa pag-aaral lang ito, kundi sa pagkakaroon o nabubulal ako! Pagkakaroon o pagkakaroon o pagkakakilala mismo kay Sir Jeff. Hindi ko sinasabi na as connection. Oo, pwede. Pero bilang siya mismo, bilang mamboboses at bilang mentor na gagabay sa'yo. Like, sa halagang yun, napakasulit ng experience ko na yon sa kanya, sa pagtuturo, alam tungkol sa industriya dahil sa workshop na yon, hindi lang about sa pagboboses sa voice acting ang natutunan ko. Maraming bagay na hindi basta-basta tinuturo sa iba pang workshop. Yeah. Iba yung klase ng pagtuturo kasi ni Sir Jeff. Si Sir Jeff kasi kung magturo talaga siya, nakatutok siya sa'yo. Kahit na marami kayo sa buong klase, tinututukan ka niya. Kasi gusto niya na mag-improve ka, matuto ka sa mga tinuturo niya. At kailangan attentive ka. Ganon siyang klaseng tao. Hindi ka niya iiwanan hanggat hindi mo napapatunayan sa kanya na okay ka na. Kasi, base sa paniniwala niya, hindi pwedeng okay lang. Dapat okay na okay. Tanda ko yan. Kaya, I'm very, very much thankful talaga na na-meet ko sa timeline na to si Sir Jeff Otanes. Kaya naman, may gusto akong i-share sa inyo pero akyat muna tayo. Akyat? Hindi, may adjust lang natin itong tripod. Tada! Ito naman. Tignan nyo, yun ang kasulat. Tapos may pirma ni Sir Jeff. Baliktaran yan! Fuck! Kaya tinatreasure ko to kasi mula kay Sir Jeff to. Pero itong itong keychain kasi mula kay Ate Jen, which is kanang kamay kung sabihin natin ni Sir Jeff, along with langit. Tapos, binigyan niya kami tigi-isa ng regalong to. Tapos, ang ginawa naman namin, pinapirmahan namin kay Sir Jeff. Yun yung last day na nakita namin siya na nag-meet up kami. Dito, ito yung isa sa mga tinetreasure ko dito sa loob ng booth or dito sa loob ng studio ko kasi napakalaki ng importansya nito sa akin. Hindi lang dahil sa sinulatan at may mukha ni Sir Jeff. But alam kong dahil dito, ramdam na ramdam ko si Sir Jeff dito sa loob ng studio at yung mga tinuro niya. Kaya, ayun, so happy. And thank you Ate Jen, dito sa sa keychain. Kasi kung hindi dahil sa keychain na to, hindi ko marireceive to.
At hindi lang yun, may video pa ako nito na pinipirmahan ni Sir Jeff. Sinabi niya na, I love you, Rai. Habang sinusulat niya to, like, naiiyak ako kasi, naanuhan ako na dito, napapaluha ako dahil ganun kalaki yung impact ni Sir Jeff. Hindi lang sa akin, kundi sa maraming tao na natuto, na nag-grow sa kanya. Balik tayo sa usapan. Dito ka, sir. Kasi siya yung bida. Kaya, ganun siya kagrabe magturo. Kaya nga nung sinabi ko sa yung mga workshops na talaga notable sa akin na tumatak sa akin, minention ko yun kasi ganun siya katindi magturo. Hanggat hindi ka niya nakikitang mag-improve, hanggat hindi ka niya nakikita na may pagbabago sa'yo sa loob ng pag-aaral na yon, hindi ka niya paaalpasan. Not unless nagawa mo ng tama. O goods na goods ka na sa ginagawa mo. So, yung cover ng aming pag-aaral doon ay about sa iba't ibang klase ng voiceover, iba't ibang klase ng katulad ng mga na-mention ko sa inyo. Pero ang maganda kasi sa kanya, may pa-activity siya. So, yung activity na yon, hindi kasi siya activity na iti-take home mo lang tapos i-recite mo kinabukasan. Hindi. Yung activity na yun, talagang on the spot mo gagawin. Yung ibang activity. Tapos may iba doon na, bibigyan ka ni Sir Jeff ng mismong file kung saan yun yung gagawin or yun yung pa-assignment. Pero kailangan na basahin mo siya bago ka pumasok. Kasi talagang matinik siya pagdating sa criticism. Well, positive naman yung pagkikritik niya. Criticism ba nga? Sorry about that. So, yung critic kasi niya na binibigay rito sa pagboboses is talagang masinsinan. Kung ano yung part na hindi mo pa kaya o kung ikaw ba ay nadadapa sa pagkaka-deliver mo, kailangan mo siyang ulit-ulitin hanggat masanay yung dila mo. Hindi naman totally na na magiging pro ka na agad. Hindi naman. Kumbaga, at least na-adapt mo ng mabuti yung mga tinuturo sa'yo. So, yon, ganun siya magturo. And hindi lang yon, pinapakita niya talaga. Yun ang pinakagusto ko kay Sir Jeff. Pinapakita niya kung paano siya gagawin. Ginawa namin yon yung sa Showtime na VTR rolling na Showtime would like to thank the following. Yon, tapos i-roll out yung lahat ng mga sponsors. So ginawa namin yon. Syempre, bilang estudyante niya, kailangan naming ipakita sa kanya, magpakitang gilas kami na we can do it. So, lahat kami inisa-isa niya talaga. Tay, grabe. Inaabot na kami na madaling araw, mga 1, 2. Oo. Kasi gusto niya lahat. Hindi pwedeng absent. O hindi pwede na may ma-left out na isa. Kasi, kailangan niyang tutukan lahat eh. Even though, nung time na yon medyo, syempre, alam niyo naman yung kalusugan ni Sir Jeff before, di ba? Na hindi siya ganong okay. Pero, ginagawa niya pa rin yung best niya na makapagturo. Kasi, alam niya na nangangailangan ka na matuto mula sa kanya at alamin palalo yung industriya na gusto mong pasukin. Doon ko lalo nakita at doon lalo nag-pour out yung aking respect kay Sir Jeff. Yung compassion niya, yung dedication niya sa craft, yun yung nag-shine talaga sa akin during the entire workshop. Kasi pinakita niya doon yung importansya ng pagboboses sa loob ng mahabang panahon na ngayon ay pinapakita niya sa amin na ganito yung totoong nangyayari sa pagboboses. Na ang pagboboses o ang voice acting ay hindi lang tungkol sa paggawa ng mga funny voices. Hindi. Kasi kung gusto mong gawing profession ng pagboboses, then you need to hone your craft. Kilalanin mo yung boses mo kasi yan ang pinaka number 1. Pero doon ko na-realize din na yun ngayon sa pagtuturo niya, para talaga siyang tatay na gumagabay sa'yo habang inaalam mo yung tungkol sa pagboboses at sa industriya. At doon ko siya nakita na
grabeng magturo, grabe yung passion nito, at grabe yung dedication na binuhos niya sa pagboboses. Doon ako napa-amaze sa kanya. Yun yung kaibahan, kalakihan ng o diferensya kapag tinitingnan mo yung isang tao bilang iniidolo o kinikilala mo lang siya sa mga ginawa niya kumpara sa gabay na ginagawa niya sa'yo o sa mga turo na binabahagi niya sa'yo. From that time din, nung habang tinuturuan kami ni Sir Jeff, doon ko rin siya nakilala na makwela pala siya, na mabait siya, na down to earth talaga siya, na talagang kahit yung fandubs namin, kinikritik niya. Kaya kahit na sobrang busy niya, binibigyan niya pa rin kami ng time para, magkaroon kami ng bonding. Kami magkakaklase, yan, yung mga alagad ni Sir Jeff. Kaya nakakatuwa kasi dahil dito, dahil sa workshop na to, natuto akong makisama palalo sa iba. Kung bakit gaano kaimportante, gaano kahalaga yung connection. Hindi connection para sa trabaho o pag na-network, kundi connection para maramdaman mo na nasa tamang landas ka. Oo. Kaya, ayun, sobrang thankful ko na napunta ako at napadpad ako sa last batch. And I'm proud to say na nasa last batch ako, yes, ng Goku ng Pinas Voice Acting Workshop. Chika ko lang. No first day namin kay Sir Jeff, nasa dubbing ako noon. Nagsulat ako ng isang episode. So, dinadub yung episode ko. Nakakahiya nga kay Sir Jeff kasi oras ng klase nasa dubbing ako. Nakakahiya. Pero sabi ko na lang kay Sir Jeff, nababawi na lang po ako. Sorry, sir. Maunawain naman si sir. Pero syempre, sa part niya, hindi naman tama yung ganun. Syempre, bago mag-graduation, magbigay ng certificate, nag-perform muna kami. So, yung performance na ginawa namin is magdadub kami sa studio. Kaya kami nag-meet up. Yun yung pinaka-grand finale sa workshop na yon. Nakaka-conscious, nakaka-conscious siya dahil ang daming matang nakatingin at nakasubaybay sa'yo. So, grabe yung experience na yon. So, ipapakita ko na lang sa inyo dito kung ano yung mga kaganapan o nangyari. At least mga short clips kung paano maggabay, paano yun nangyari sa loob ng booth. Ang sabi ko po, ako si Kyoko Tachibana at sorry po. Kyoko. Okay po. Kyoko Tachibana. Okay po. At hayaan niyo pong depensahan ko si Sleeping Kogoro. Kogoro. So, at hayaan niyo pong depensahan ko si Sleeping Kogoro. Kogoro. Sleeping Kogoro. At hayaan niyo pong depensahan ko si Sleeping Kogoro. Okay po. Ibang-iba kang magsalita para sa isang bata. Natalo ka sa lahat ng yun. Okay po. Natalo ka sa lahat ng yun. Okay po. Natalo ako sa lahat. Sorry. Okay po. Natalo ako sa lahat ng yun. Isasend ko tong emotional na pangyayari to sa mahilig sa mystery na lalaking yun. Tama. Isa pa. Ang suspect na suspect po. Sorry. Suspect. Okay. Isa pa. Ang suspect na dedepensahan nila ang sikat na dedepensahan. Okay. Isa pa, ang suspect na dedepensahan nila ang sikat na Sleeping Kogoro. Ang suspect na dedepensahan nila ang sikat na Sleeping Kogoro.
nila. Isa pa, ang suspect na dedepensahan nila, ang sikat na si Sleeping Kogoro. Okay po. Ang suspect na dedepensahan nila, ang sikat na si Sleeping Kogoro. Kaya bawat attorney nag-aalang tanggapin to. Sorry po. Tanggapin. Kaya bawat attorney nag-aalangan tanggapin to. Ayan po. Thank you po. Nakaka-proud na isa ako sa mga naging estudyante ni Sir Jeff at naranasan ko na matuto at malinang palalo sa industriya dahil kay Sir Jeff. And to be honest, siya kasi yung type of person na talagang masarap siyang kausap. Kasi para siyang walking encyclopedia, dictionary, sabi nga ng kaibigan namin. Kasi nga marami siyang alam. Kaya marami din siyang alam kasi magaling talaga si Sir Jeff at hindi lang yon ay may mga wordings kasi sa dubbing na kinakailangan mong i-adapt bilang director, voice actor at manunulat. Before yung mismong graduation, tinanong ko si Sir Jeff na kung pwede ba siyang ma-interview para sa aking podcast. Sabi niya oo. Nung gabing yun, specifically, medyo kabado ako nun. Kasi baka mamaya magkamali, ganito ganyan, baka mamaya may mag-malfunction. Buti na lang, tinulungan ako ng mga kaklase ko ron, ni Sir Benedict, at saka ni Ate Jen, ng pag-assemble, pag-aayos, napaka-supportive nila. Kaya thankful ako sa kanila na nakasama ko sila sa episode na yon. And doon sa interview na yon, doon ko nakilala si Sir Jeff bilang mamboboses, bilang voice actor. Na bukod na yung buhay niya bilang mentor, bilang tagaturo, pinag-uusapan namin mismo doon ay yung mismong larangan ng pagboboses. Paano siya nagsimula, ano yung mga ups and downs niya, ano yung mga roles na talagang tumatak sa kanya, kaya nagsample siya doon ng Son Goku. And then, ano yung mga bagay na dapat pang matutunan ng mga baguhan. Kung gusto niyo panoorin yung episode ni Sir Jeff doon sa Turning 25 with Ate Rai, ilalagay ko dito. Sorry. Lalagay ko dito. Dito ata yun. So, ilalagay ko lang dyan. Basta yung link. Marami kayong matututunan lalo kay Sir Jeff na hindi lang siya about sa nagboses sa ganito, nagboses sa ganito. Mga learnings niya sa larangan ng pagboboses ang mas lalo niyong makikilala sa kanya bilang direktor, bilang mamboboses. At doon niya pinatunayan sa akin sa episode na yun kung sino ba talaga si Sir Jeff at bakit tinatangkilik siya ng maraming tao at bakit napaka-nostalgic ng boses niya at kung gaano kalaki ng impact niya sa childhood natin. Yung mga binosesan niya, bakit ganito yung paraan ng pagboboses niya and everything else about his career. Doon lalo akong humanga sa kanya na separate yung thinking ko kapag si Sir Jeff ay yung mentor ko at Sir Jeff bilang mamboboses. Doon ko siya mas tiningnan yung individuality niya na okay, ganito pala talaga si Sir behind the scene. Ganito siya kapag nagtuturo, ganito siya na stricto pero alam mo yun, may kwela pa rin. At ganito siya kapag director, ganito siya kapag mamboboses. So, ang laki ng pinagkaibahan niya. Sa totoo lang, na sobra kong na-appreciate na hindi ko naramdaman doon sa workshop na pinabibida niya yung sarili niya bilang ako'y nagboses sa ganito, ako'y nagboses kay Son Goku, kay Doraemon. Hindi niya pina-feel yun sa amin kasi mas gusto niya na tumutok ka lang sa akin kasi ako ang nagtuturo sa'yo. Yon. Kaya doon ko rin natutunan sa kanya na kung bakit gaano ka-importante o gaano kahalaga itong mag-share ng mga natutunan sa mga taong bago lang sa industriyang to. And isa pa to na ano ko kay Sir Jeff, like throughout the end, hindi siya nagsawang magturo.
Isa nga talaga siyang mahusay na guro, si Sir Jeff, na hindi ko akalain na grabe talaga yung passion nito pagdating talaga sa craft niya. Kasi akalain mo, ginugol niya yung ilang taon, ilang dekada sa pagboboses at talagang tumatak na siya sa atin bilang isang mahusay na mamboboses. May sarili siyang pagkakakilanlan, may sarili siyang trademark na pag narinig mo, alam mong si Sir Jeff agad yon. Dito ko talaga na-realize kay Sir Jeff na oo nga, importante nga talaga na may pakikisama ka sa kapwa mo. At kilala mo yung kapwa mo, pinapahalagahan mo rin siya. Nagkakaroon kayo ng bonding at nagbi-build up kayo ng mga memories na talagang tumatatak sa inyo. Katulad ngayon na kinukwento ko sa inyo yung karanasan ko at mga natutunan ko kay Sir Jeff. Sobrang sulit na hindi ko akalain dahil lang sa pagpasok ko sa workshop niya, nakilala ko siya ng husto bilang mentor ko, bilang isang mahusay na mamboboses at bilang si Sir Jeff lang mismo. Na normal na tao lang din siya. Ang saya pala sa feeling na meron kang tao na talagang inaalala ka at ginabayan ka pa niya ng tama sa paraan na alam niya na matututo ka mula sa kanya. Ang daming niya pero totoo. Kasi kung pipili ka na nga lang ng workshop, pipili ka na nga lang ng taong maggagabay sa'yo, doon ka sa tamang tao na alam mong tuturuan ka ng tama or bibigyan ka ng pagkalinang pagkahusay o at least magabayan ka ng tama na hindi ka ililigaw. At alam mo na mula sa karanasan niya, matututo ka lalo sa kanya. Doon ko na-appreciate din yung part niya na gano'n, na simpleng tao lang din siya, na nangarap, at may pinatunayan. Kaya, nung ito na, nalaman ko itong nangyari kay Sir Jeff, ito medyo mabigat to, na bigla na lang daw bumigay si Sir Jeff. Yun yung time na magi-interview ako nun. Panibagong interview for Turning 25. Tapos bago ako bumiyahe papunta doon sa location ng i-interviewin ko, tas nalaman ko yun, talagang iyak ako kung iyak. Pero no choice ako kundi magpatuloy ako sa interview ko dahil binigyan ako ng lakas ng mga kasamahan ko, ng mga kaibigan ko, na ipagpatuloy pa rin yung interview na gagawin ko kahit na ganun yung nabalitaan tungkol kay Sir Jeff. So, tinatagan ko yung loob ko during the interview kahit na matindi din yung interview na yon. As in, matindi yung interview na yon. Isa pa yon. Kaya mas maganda, panood na kayo ng Turning 25 with Ate Rai ha. After nito, kasi marami kayong matututunan mula kay Ate Rai. So, ayun. Nagulantang kaming magkahaklase nun. Sobra nung malaman namin na wala na si Sir Jeff. As in, hindi ako makapaniwala na parang kasama lang namin siya. Tapos yun nga, ito, hindi ko akalain na yung last meetup niya at ito, yung huling pamamaalam niya sa amin. Hindi ko inakala na yun na pala yung last. Wala na palang kasunod. Nung nalaman ko kasi na may meetup kang mangyayari, kasi naghati talaga yung utak ko nun. Hati. Kung pupunta ako o hindi. Pero yung kalooban ko, hindi ako mapakali. Kasi alam ko na may something na hindi ko maipaliwanag. Alam kong may kakaiba sa meetup na to. So, even though nahati yung utak ko nun, sinasabi ng loob ko na pumunta ka na kasi sayang. Tsaka, basta pumunta ka na. Yun lang ang
nararamdaman ko nung nagde-decide kami kung sinong pupunta. So, ako kahit na medyo alanganin ako, pumunta pa rin ako. Importanteng araw din yon. Kasi nung araw na yon may in-interview pa akong isa, yung kay Mang Nani Guanlao. Tapos after nung interview na yun, yung kay Mang Nani, dumaretso na ako doon sa tagpuan namin. So, doon ka nakita na si Sir Jeff parang nangihina, na payat, na ang una kong napansin sa kanya is yung turok niya. Kasi grabe, yung turok niya talaga, yung feeling ko pa sana yung nandito eh. Dito sa may paano niya, nangingitim yung mga pinapasukan sa kanya ng dextrose o ng karayom. Gawa nga ng syempre. Hindi ako makapaniwala nang dumating ako sa tagpuan kasi late na ako, 2 hours late. Hinintay pa rin nila ako dun sa tagpuan. Kasi sabi ni Sir Jeff, wala muna nga alis hanggat hindi dumarating si Rai. Hindi muna tayo aalis. Dito muna tayo. Hintay lang natin si Rai. Kaya, shucks. Naluluha ako kasi akalain mo yun. Sabi ko sa kanila, i-meet up ko na lang sila doon sa kapihan, sa coffee shop. Kasi feeling ko hindi ako makakarating on time, which is totoo. Hindi naman ako nakarating on time. Pero, nagstay pa rin sila para sa akin. At doon lumalim yung respeto ko kay Sir. Lahat bumabalik sa akin yung alaala na yun eh. Ngayon na pinag-uusapan natin to. Kasi ganun ka-importante si Sir Jeff. At ganun yung iniwan niya sa akin bilang mag-aaral niya. Estudyante. Tanda ko noon na ginagaya niya yung tawa ko, tapos yung Ate Rai. Tapos, ginagawa niya pa ako ng parang announcer type na pagbigkas doon sa title ng podcast ko na Turning 25 with Ate Rai. Ginaganon niya yun. Kaya ang iconic ni Sir. Kasi yung ganong maliliit na bagay, tumatatak yun dito. Tumatak yun dito sa akin at dito. Isa sa mga core memories ko dito sa pagboboses na na-meet ko yung ganitong klaseng tao. Actually, bago umuwi si Sir, ginawa namin yung iconic na Kamehame wave. Nagyakapan muna kami. Huling yakap na pala yun. Doon sa parking lot. Nagyakapan na kami. Kami magkaklase. Kasama si Sir. Niyakap namin siya. Doon time na yon na umuna na si Sir, nakauwi na. Doon na kami nag-iyakan. Doon na talaga nag-breakdown yung iba na alam nilang kakaiba rin yung gabing yon. Kaya sobrang nagulat talaga kami nung malaman nga na nung araw na yon, nung kay Sir bigla na palang bumigay. Hindi ako makapaniwala nun. As in, like, kasama lang namin si Sir eh. Tapos malalaman namin na ngayon na. Successful naman yung operation ni Sir kung hindi ako nagkakamali. Pero talagang yun ang kapalaran, yun ang nangyari. Grabe. Grabe yung iniwan sa amin ni Sir. Grabe yung inukit ni Sir Jeff sa akin, sa pag-grow ko dito sa pagboboses. Kasi sa kanya ako nag-grow ng husto. Siya yung nagbukas ng pintuan for me na lalo pang kilalanin ang industriyang to, ang pagboboses. Kaya ganun siya ka-importante sa akin ngayon sa pagboboses. At kung hindi dahil sa hindi ko siya na-meet, hindi ako umattend ng workshop niya, for sure, baka hindi ko na-share to sa inyo. Hindi ko na-share kung ano yung mga natutunan ko sa pagboboses. At for sure, nangangapa pa rin ako katulad nyo. Kaya sobrang laki ng papel ni Sir Jeff. Hindi lang sa amin, kundi sa inyo rin at sa industriya ng pagboboses. Kaya ayan, guys. Ito yung remembrance na iniwan sa amin ni Sir Jeff. Yung pirma niya.
At syempre, sa akin, last year na inaalam ko sa sarili ko saan ba talaga ako pupunta. Ano bang gagawin ko sa buhay ko, lalo na 25 ako last year. Ano ba talaga mangyayari sa akin? Well, yung mga guest ko at si Sir Jeff, sila yung tumulong sa akin na kilalanin lalo yung path na tinatahak ko. Sila yung nag-push lalo sa akin na magpatuloy lang. Kasi wala naman talagang madali sa kahit na anong path na tahakin mo. Kung comfort ang gusto mo, pero tinatahak mo yung path mo, hindi siya madali. Hindi siya ganun kadali na kapag successful ka na, kapag dire-diretso na yung projects mo, dire-diretso na yung nangyayari ngayon dito sa pagboboses mo, it's not always comfort. Maraming challenges. As in, kaya minsan nakakapag-overthink na kakayanin ko ba? Dahil sa pagboboses, hindi gaanong, oo, maraming opportunities, maraming open na na pinto para sa'yo. Pero hindi lahat ng yon ay welcome ka. At hindi mo rin masabi kung kailan ka ma-hire para sa isang role, kailan ka mapipili. Even though marami kang auditionan, hindi lahat ng yon na lahat ng in-auditionan mo ay para sa'yo. Kaya kapag napili ka, treat that project as a blessing. Kasi pinili ka. Ganun ka-importante yun. Katulad ni Sir. Kaya Sir Jeff, thank you so much. Kung alam mo lang kung gano'n ako nag-grow simula nung umalis ka, laking pasalamat ko sa'yo. Laking pasalamat ko kay Sir Jeff kasi dahil sa kanya talaga, eto, yun yung nangyayari sa akin ngayon. Hindi ko akalain na sa kanya magsisimula itong pag-grow, pag-improve ko lalo sa pagboboses. Kaya malaki yung papel niya sa akin dito sa larangan na to. Sayang lang, hindi ko lang siya nakatrabaho, hindi ko siya nakita kung paano maging director o makita sa loob ng booth na nagdadub. Pero yung maging mentor siya, makasama siya bilang si Sir Jeff lang, sapat na yun pa sa akin na makilala siya kung ano ba talaga siyang klaseng mamboboses at paano siya tumatak sa atin. Ang humble kasi ni Sir Jeff. Well, inamin niya na umere siya, yung tumaas yung niya. Pero na-humble siya kinalaunan. At dahil doon sa learning na yon, kaya mas lalo nating minahal si Sir Jeff. Kayo guys, eto, kaya ako tinapik din yung about sa workshop, pagpili ng tamang guro o guro. Kasi yung mga guro na alam niyo yon na willing magturo sa inyo, pahalagahan niyo sila. Kasi kung ganun sila kagaling magturo, effective yung pagtuturo nila, lalabas yun sa inyo bilang kayo. At yung mga tinuros ni Sir Jeff, sobrang effective niya kasi nagagawa ko siya ngayon at naibabahagi ko sa inyo. Yung etiquette niya, yung personality niya, hindi man lahat syempre, pero yung ganitong pagtulong, kahit sa ganitong paggawa ng content, malaking bagay na sobrang laki na nangyari to sa buhay ko na na-meet ko si Sir Jeff at hindi ako nagsising umattend ako ng workshop niya. Kasi akalain niyo yun, sa huling sandali nagkaroon kami ng closure ni Sir Jeff. At
talagang tumaas ang respeto ko sa kanya. Nang makilala ko siya after ng workshop until the end. Kaya I dedicate this video to Sir Jeff Otanes. Well, sir, kahit na hindi mo ito mapapanood, gusto ko lang pasalamatan ka sa lahat ng ginawa mo sa amin, lalo na sa akin. Kasi dahil sa'yo, ito na yung nangyayari sa journey ko bilang mamboboses. Hindi ko man, yung iba mong turo, hindi ko man maitatak. Pero, ikaw bilang si Sir Jeff, tumatak ka sa akin. Sobra. Ito pa, may nag-chat sa akin na sinabi niya, hindi ko nalang i-disclose yung name. Sinabi niya sa akin na, buti pa si Sir Jeff, mahilig magtumulong, magturo, ganto ganyan, madaling kausap. Samantalang tong may-ari ng page na to parang nagbebenta ng sabon. Iba kasi siya. Iba rin ako. Hindi kami iisa. Oo, mamboboses ako, pero ibang klase akong mamboboses. At iba rin si Sir Jeff. At ayaw ko siyang gayanin. Hindi dahil sa bad influence o whatever. Ayaw ko siyang gayanin. Ayoko na sumunod sa yapak niya kasi iba rin ako na mamboboses. Hindi ako pumasok sa pagboboses para lang manggaya ng iba. Pumasok ako kasi alam kong may sarili akong papel na gagampanan rito. At ganun din si Sir Jeff. Iba yung papel na ginampanan niya nung nandito pa siya. Si Sir Jeff, makukonsider ko siya na isa sa mga pillars talaga sa pag-grow ko. Pero ayokong gayanin siya. Kasi iba yung path niya, iba yung path ko. At iba rin yung sayo. Kaya tandaan nyo guys, wag nyo akong tularan. Gumawa kayo ng sarili nyong path. And doon nyo makikilala ng husto kung anong klaseng mamboboses kayo. Nakakamiss ng sobra si Sir Jeff. As in, nakakamiss. Nitong nakarang araw lang, gabi, umiyak talaga ako kasi sobra kong nabimiss si Sir Jeff. Hindi naman sa pangbabrag. Pero, iba kasi yung iniwan niya sa amin. As in, sobra. Kaya nung nag-post ako kanina ng appreciation post na proud ako sa mga lumapit sa akin na may nangyayari sa kanilang ginagawa sa journey nila sa pagboboses, na ito, Ate Rai, nagagawa ko na to. Ito, Ate Rai, may mic na ako, record na ako. Ate Rai, na-try ko to. Like, ganun yung feeling. At ganun siguro yung naramdaman ni Sir Jeff kapag may mga lumalapit sa kanya na nag-grow din sa industriya. At alam ko marami siyang natulungan na mga mamboboses na hindi lang ako, as in marami na mahusay na rin sa pagboboses. At nahanap nila yung kanilang identity sa pagboboses, yung kanilang trademark. Yung mga ganitong klaseng tao, pahalagahan nyo na mabuti habang nandyan pa sila. Yung alam nyong nakatulong sa inyo, nakita nyo kung paano kayo nag-grow, paano kayo nila tinulungan, pahalagahan nyo sila. Kasi di rin talaga natin masasabi kung ano mangyayari mamaya o kinabukasan. Magugulat na lang talaga tayo sa outcome o sa mga nangyayari. Pero itong mga tao na tumulong sa inyo, sa pag-grow sa inyo, mga mentors nyo na mamimit online or mamimit face-to-face, maraming magagaling talaga sa industriya. Pumili kayo ng mentor na talagang tutulong sa inyo na mag-hone kayo bilang isang mamboboses. Na
may pagmamahal sa sining, sa art, sa larangan ng pagbaboses. Ayun lamang. Thank you so much guys na nakinig kayo sa ating podcast. Mahaba tong episode na to. Grabe ka, Sir Jeff. Grabe yung iniwan mo, sir. Kaya, guys, thank you so much for joining me here in our episode. And proud ako sa mga ginagawa nyo ngayon sa buhay nyo na nakakabuti sa inyo, na nag-improve kayo at nag-grow kayo dito sa pagboboses. Kaya ipagpatuloy nyo lang yan kahit na mahirap. Kasi may makukuha kayo dyan sa huli. Alam kong kayo ang magbe-benefit niyan kasi kayo yung gumawa niyan, hindi ako. O hindi yung ibang tao. Kayo. Yung will nyo ang nagtutulak sa inyo. Kayo mismo ang nagdadala sa inyo. Ayan lamang. Thank you so much and see you again in our next episode here in Rivals Chuazo YouTube channel. Char. Here in our channel. Ayun. Babush. Thank you. O mga bata, okay mo ang wala. Hanggang sa susunod nating pagkikita, wala mo na paalam. Kami!